Hi, what's up guys? Welcome back to another vlog. So for today's vlog, pupunta lang tayo ng memory.ph kasi meron tayong kukunin na item, which is yung Hank Mount Chin or Chin Mount para sa ating action camera guys. Punta tayo sa QC branch. Lapit lang naman, 20 minutes away. Ang ganda ng panahon ngayon guys, oh. Sarap pag marilaki. Magmamarilaki sana ako ngayon kaso may mga kailangan gawin, mga kailangan asikasuhin, kailangan puntahan, tsaka hindi tayo pinayagan. Hindi tayo pinayagan. Ride na lang daw tayo ng ride. Yan, dito na tayo sa memory.ph QC branch. Ito pala yung motor ni Boss Roland eh. Tara, pasok tayo guys. So ito na dito ni Boss Roland yung ang tawag ito. Okay guys, at nakuha na natin yung ating chin mount from Hank. Nakuha natin yan dito sa memory.ph. Thank you kay Sir Roland. Binigyan tayo ng magandang discount sa chin mount. KYT TT Course. TT Course pero pareha sila ng TT Revo. Ayan may nakasulat na KYT. Solid. Memory.ph lang yan. Okay guys, tara na. At kakabit natin to sa ating KYT TT Revo helmet. Let's go. So for today's vlog, meron lang tayong i-install sa ating bagong helmet, which is yung ating KYT TT Revo Flax Masiya. Masiya. Napaisip pa kung tama ba. So ito yung chin mount from Hank or sa Hansi. Yan. Nakuha natin to kay Sir Roland, owner ng memory.ph. At nabigyan tayo ng magandang discount. So from 750 to 600 pesos lang. Kinuha natin to kanina sa memory.ph Quezon City branch, malapit sa Santa Mesa. Then dumating na rin yung in-order natin na lens or yung visor ng ating TT Revo Flax. So na-order ko lang to sa marketplace, sa tao lang to guys. So ito lang yung nakikita ko sa marketplace na nagbebenta. So pag sinearch mo lang yung visor na kailangan mo, for example, TT Revo visor or TT Course na visor, isa lang yung lalabas doon na nagbebenta. Hindi naman totally isa. May ilan-ilan lang, pero most likely siya lang yung nagbebenta doon. Si Kelo. Tapos yun, may mga price range naman siya doon. Depende sa hanap mong lens. Itong lens kasi na binili ko is yung red visor para bumagay sa ating helmet na Masiya. Kasi yung Flax Masiya guys, may pagka red siya, may pagka orange, yellow. Yun. So ito yan guys. Baka solid. Solid. So, unahin muna natin install yung chin mount. Ito yung ating helmet guys. May nakalagay pa dito. World class helmet. So, hindi siya local brand guys. China brand. Joke lang. So, ito yun guys. Ang ating helmet. Ganda no? Mala MotoGP. So, open na natin to para masimulan na. May instruction naman dito guys bago nyo install. KYT TT Course. Pero same lang naman sila nung TT Revo. Pagpasensyahan nyo yung koko, may dumi. Kasi
Nagpaayos ako ng Rouser 180. Meron din kasamang sticker from Hank. Tapos yung wipes na dry and wet. Siyempre, yung installation guide. Next is yung pinaka-body nung chin mount. Ayan siya. Napakasimple lang ng design. Hindi katulad nung sa Spyderco sa carbon natin na may pagka W or U. May pagka U siya na design. Kaya ang ganda eh. Nasan mo natin ng wet. Para matanggal yung mga alikabok. Ano, tuyo na. Ang next natin is yung chin mount na. Pero bago natin install guys, gamitin natin ng posporo or lighter. Papainitan muna natin. Posporo gamit natin kasi wala tayong lighter. Ito pa yung ano ni Alicia sa binyag. Wait lang. Sukatin muna natin para sure. Goods. Tanggalin na natin. Medyo manipis yung 3M niya. Maganda kaya to? Posporo? Baka umitim to. Try lang natin guys. Posporo. Kabit na natin. Wait lang. Ating susukatin ng malupit. Make sure na tama yung pagkakabit natin guys. Para hindi tagilid yung ating camera. Yan na. Ikabit na natin. Hindi siya pansinin, no. Ayun, no. Next natin itong support niya, yung tali. Ayun, no. Kabit lang natin dito. Meron siyang hook dito, guys. May butas yan dyan na pwede mong pagpasukan itong tali. Ayun, no. Ito yung kahinaan ko eh. Yung maliit na butas. Hindi ko maipasok. Hindi naman pwedeng lawayan to, no? Parang karayon. So, yung pag-i-install nito, guys, ilalayo nyo siya dyan sa mismong body niya para hindi kumakalog. Hanapan nyo lang na magandang pwesto. Yung pwesto, guys, na hindi siya kakalog or yung nakalapat talaga. Kasi pagka ganitong forma yan, ayun, pagka nahanginan yan, maingay, papagapagay pa yan. Kaya dapat nakahatak. Pang support lang naman to. Baka kasi malaglag yung ating camera. Or matanggal yung ating chin mount. May sasalo. Okay? Siyempre, mahiwagang posporo. Kailangan nang gamitin. Maganda daw pagka papainitan para kapit na kapit. Yun o. Tsaka natin ididikit. Ayan guys, oh. Dinikit ko na doon sa may black na paint para hindi masyadong halata. Para silang itim. Ayan, oh, batak na batak yan, oh. Paka-solid. Ang next natin is
Ilalagay yung pinaka kabitan ng ating GoPro. Ito guys, 24 hours dapat na hindi lalagyan ng GoPro. Kaso meron tayong breakfast ride bukas, so gagamit din natin. Kailangan natin gamitin bukas guys kasi kailangan nating i-break in. Kailangan i-break in. Bago kasi. Ganun talaga. Kailangan natin ng tornilyo. Screw driver. Yan. Meron tayong screwdriver dito. Kompleto yan. May flat screw. May ewan ko ng tawag sa mga ganitong design. Yan. Parang ice pick. Solid. Ayan guys. Meron na tayong chin mount. So try natin guys. Ilagay yung GoPro. Isang mabilisan lang. Ayan na siya guys. Yan na yung forma niya. Tapos ma-open pa naman natin yung ating visor. So masusubukan natin to bukas kung okay ba yung footage, yung view, kung kitang-kita ba. Mukhang kitang-kita naman. So yung next natin is palitan na natin ng visor guys. Tanggalin na natin tong clear. Meron pa siyang kasamang isang bracket guys. Hindi ko lang ang tawag sa ganito. Basahin nga natin. Hindi kasi nagbabasa eh. Yun. Hindi nagbabasa. So ito pala guys yung L-arm. Then ito naman yung straight arm. Tapos ito naman yung safety tether. At chin mount unit. Ito yun mismo. Yung nakadikit dito sa ating helmet. Ayan. Tapos sticker. Wet and dry cleaning na tela. Tapos ma-open pa natin yung air vent dito sa harapan. Hindi siya natatakluban. So, tanggalin na natin itong ating stock visor or yung clear visor. Tanggalin natin yung sa kabila. Ito namang sa kabila. Nakakatakot, parang mapuputol. Parang mababasag. So, ipapalit natin itong ating lens na red visor. Okay guys, na-install na natin ang ating visor na bago. So, ito na siya. Solid oh. Napaka-solid. Ganda oh. Ang pogi. Napaka-pogi guys oh. Nanood pa ako sa YouTube. Paano pagtatanggal? Try natin, sukatin. Bagay na bagay guys oh. Parang sinukat. Ganda guys oh. Sobrang lawak ng kanyang vision pagka nasa loob ay no. Kabit ko na lang muna dito yung wired mic ko na nasa Spider Corsa para magamit natin bukas. Okay guys, at dito ko na rin tatapusin ng aking vlog. Ang nagastos ko dito sa visor na to is 750 pero may less na 50 pesos dun sa seller. Tapos nagpalalamove tayo, gumastos din tayo ng 200. So nasa 900 pesos din yung nagastos natin sa visor na to. Then 600 pesos sa ating chin mount. Magkano? 1.5 agad. 1.5 na agad to guys. Di talaga biro magkamotor. Magastos. So yun guys, dito ko na rin muna tapusin ng aking vlog. At kung meron kayong natutunan sa ating vlog, please kindly leave a like and please don't forget to subscribe my YouTube channel, Super Lake Motovlog. Ganon din sa aking Facebook guys, Super Lake Motovlog. Same lang yan. Alright, dito na tapusin ng vlog.
Thank you for watching, guys. Always ride safe and put God first. God bless everyone. See you on my next vlog. Peace out.